Magandang hapon po from Cherry Hill, New Jersey. Meron po tayong topic ngayon na napaka-controversial. Yun ay ang tungkol sa utang na loob, pagtanaw ng utang na loob, hanggang kailan tayo magkakaroon o magbabayad ng utang na loob. Kalapastanganan ba ang hindi na pagbayad ng loob, pagbayad ng utang na loob? Maraming pong kanya-kanya tayong kuro-kuro, kanya-kanyang opinion sa topic na to. Pero hindi natin po pwedeng pagkaila na isa ito sa DNA or kasali sa DNA nating mga Pilipino ang pagtanaw ng utang na loob. At marami tayong mga pwedeng pag-usapan tungkol sa bagay na to. Again, like I said, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang kuro-kuro, kanya-kanyang pananaw. Please watch this video and comment below kung ano po ang inyong saloobin. Thank you po. Meron akong kasaba sa baba, sa freezer. Nilagay ko sa food processor, giniling ko, and then nagiling din ako ng kamoting baging. At yun bali ang pinaka-asukal, no? Kasi matamis yung kamoting baging. At actually purple yun, kaya naging ganyan na yung kulay niya. Tapos, nilagyan ko rin siya ng ginadgad na nyog. So, yan. Ngayon, pag maswertehan mo, meron kang mabibili sa Asian supermarket na nakaganito na siya, round. Dahil yung regular lang, maraming punit-punit. Kaya mas gusto ko to. Medyo mas mahal lang ng konti, pero konti lang. Kaya kung meron yung ganito na nakita ko sa Asian supermarket, bumibili ako ng marami. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is tungkol sa utang na loob. Utang na loob. Hanggang kailan ba magbabayad ang isang tao na nagkautang ng utang na loob? Does that make sense? Kasi, alam mo yon, yung naririnig mo lagi na wala kang utang na loob. I-analyze ko lang po yung situation. Comment below kung ano ang masasabi nyo tungkol sa topic na to. Kasi, ano ang English ng utang na loob? Debt of gratitude, right? So, wala akong naririnig dito sa Amerika na sa mga nakakwentuhan kong mga ka-workers ko. Iba't ibang lahi naman yan. Hindi naman yan isang lahi lang. Hindi lang ng mga Amerikano. Hindi lang naman mga puti at mga itim na Amerikano. Marami tayong mga nakatrabaho mga from Africa, from Latin Americas. Pero wala akong naririnig na sa mga kwento nila, sa mga buhay-buhay nila, sa mga families nila, wala akong naririnig na, ay, yung hipag ko na yun, walang utang na loob, or yung pamangkin ko na yun, walang utang na loob. Wala kang naririnig na ganun. So, himayin natin. Paano nagkakautang na loob ang isang tao sa ibang tao? Right? So, yung kakaroon ka ng utang na loob, kasi, for example, natulungan ka niya sa time na gipit ka, no? It just makes sense, right? Na dahil talagang wala ka ng choice, that's the thing. Wala ka ng choice, kaya either hihingi ka ng tulong sa ibang tao to save you from that situation, or yung tao nag-volunteer to help you in that situation. So, dalawang, yan, no? So, either ikaw ang humingi ng tulong sa time na gipit ka, sa time na no choice ka sa isang tao, or yung tao mismo ang nag-volunteer na sagipin ka sa situation na yon
At yon, usually yun ang nangyayari sa atin ng mga Pilipino na alright, nagkaroon ka na ng utang na loob. Okay. Kaugalian na natin yun, kultura na natin yun, ang tumanaw ng utang na loob. Alright. Kasi nga naman, remember, nasagip ka sa time na nangangailangan ka, na super duper ang pangangailangan mo, and you have no choice. Okay, let's have an example. Yung nanay mo nasa hospital at nangangailangan ka ng pera, nanghiram ka sa tiyahin mo, at binayad mo yun sa hospital, at yun, nagkaroon ka ng utang na loob. You know? Well, of course, marami na namang sanga yan. Marami na namang branches yan. Either yung tao marunong naman na tumanaw ng utang na loob, or walang utang na loob. Yun na naman sasabihin. Let's say, for example, yung tiyahin na nagpahiram ng pera, later on, siya yung nangailangan, for example, nagkaroon ka na ng maayos na buhay, or ano man, either in cash or in kind, at dahil may utang na loob ka sa tiyahin mo, let's say for example, kinakailangan kong ng tulong para gawin ang bagay na to, gawin ang bagay na yan. At dahil may utang na loob ka sa tiyahin mo na yun, what you're going to do is sometimes, at no choice din yung tiyahin mo, let's say, for example, ang mga marunong tumanaw ng utang na loob, there is a quote-unquote there, okay? Is kahit pa may work siya, o kahit pa may importante siyang gagawin, as iiwanan niya yon, yung dapat niya gawin, and go and help the auntie na pinagkakautangan niya ng loob. Okay. Right. So ngayon, meron namang mga pagkakataon na hindi mo mapagbigyan dahil talagang hindi pwede. Let's say, for example, talagang hindi pwede talaga. Yung ginawa mo na't lahat na paraan para matulungan mo yung humihingi ng tulong sa'yo na nagkaroon ka ng utang na loob from, pero talagang wala ka talagang magawa. So, dalawang bagay na naman ang mangyayari yan. On the part ng humihingi naman sa'yo ng tulong this time, either sasabihin niya na walang utang na loob yung batang yan ha. Either that, or the auntie is going to say to herself na, okay, thank you. So, sa iba na lang ako humingi ng tulong. See, two things. Now, kaugalihan nating mga Pilipino na kapag tayo tumutulong, para bang, yung bang parang binibilang mo yon. Kasi, later on, gusto mong singilin yung tinulong mo na yon. Which, for me, ito yung tulong. Because if you're expecting something in return, then, ibig sabihin, pautang. Right? Hindi yung tulong, pautang. I don't know if I'm making myself clear sa ganitong bagay because personally, let's say may natulungan ako sa isang situation na gipit ang tao. At hindi natin pinag-usapan dito ang pera, mas higit pa sa pera na tulong na naibigay. Para sa akin, that's it. Either kung ako mga
is mag-a-ask ako dun sa tulong. Either pagbibigyan ako o hindi, hindi ko isusumbat yung wala kang utang na loob, ikaw nga nung nangailangan ka, natulungan kita. I don't do that. Because I will tell you why. Kung minsan, yung mga taong nakapaligid sa'yo, which nagmamalasakit lang naman sila, there's nothing evil sa kanilang isip kung sasabihin nila na, ano ba naman, hindi ka man lang mapagbigyan, yan pa naman yung taong, nangailangan nagipit tinulungan mo, nandyan ka. So, ibang tao yung parang nasasaktan para sa akin. But, honestly, I don't mind. Again, like I said, kung nagbigay ka ng tulong, ito yung akin lang naman. Ito yung akin lang naman. Once you give, that's why it's called give, is because it's freely given. Unless na utang, that's a totally different story. Okay. So ngayon, the thing is, tayo naman, kapag nakakatulong tayo, tumulong tayo nang walang iniisip na kapalit, kung hindi, tumutulong. Ngayon, kung sabihin mo naman na, okay, so, let's say for example, may umuutang sa'yo, ang kailangan ng pang-tuition. Let's say for example, pwede mo sabihin na, sige, eto, ibibigay ko sa'yo na pera, hindi to bigay, pautang to. So, pag kaya mo nang bayaran mo na, or pag nangailangan ako, sisingilin kita. Yun. Pag yun ang usapan nung una pa, then it is understood na maniningil ka. Okay. So, nandun na tayo sa part ng mga nagbigay ng tulong. Ito namang binibigyan ng tulong. Sa ating mga Pilipino, meron tayong unwritten law na tinatawag. Yun, unwritten law na yun ay ang pagtanaw ng utang na loob. Nasa DNA na natin yun. So, kung tayo ay tinulungan, hindi lahat. Nawala yung DNA sa kanila, or nawala sa dugo nila, pero nasa dugo na nating mga Pilipino ang pagtanaw ng utang na loob, because that's isa yon sa mga major na traits ng mga Pilipino, ang marunong na pagtanaw ng utang na loob. Alright, yung nakatulong sa'yo, kaya hindi man niya sinisingil sa naitulong niya sa'yo, ba't nangangailangan? So, ikaw na nagkaroon ng utang na loob sa kanya, kusa ka rin na tutulong or, magbalik ng favor, walang problema yon. Meron din naman yung mga, totoo naman meron naman yung mga hindi marunong, kumbaga, para bang yung feeling na ginamit ka lang, and then nung ikaw na yung nangailangan, wala, nanganga ka na, hindi ka nakilala. So, dapat bang sumama ang loob natin sa mga taong yon na hindi na tayo kilala nung naging maayos na yung buhay nila, or nakaangat na sila, or tayo nang nangailangan at hindi man lang tayo pinapansin? So the question is, dapat ba tayong magtampo sa mga taong yon? Para sa akin, hindi. Ako hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Because, again, like I said, nung tumulong ako, bukal sa puso ko, I help without expecting anything in return. Now, tao tayo. Ayaw kong maging plastic. So, tao lang tayo na masasaktan din tayo. Tao lang tayo at may isip natin na, wow, di ba ito yung taong natulungan ko nung nangailangan to?
Maisip mo yon. You know, let's just be realistic about it. Na kahit sinasabi ko na ako, na hindi sasama ang loob ko, kapag hindi ako pagbigyan ng taong nagkaroon ng utang na loob sa akin, at sinasabi ko na hindi sasama ang loob ko, true hindi sasama ang loob ko, pero again, tao lang tayo, at hindi ko pwedeng sisihin yung mga iba sa atin, nasasama yung loob, may isip mo, na hindi naman sa naniningil ka, you know, pero naisip mo na, ano ba yan? Ako ngayon ang nangailangan, wala nga, hindi mo lang ako matulungan. That's normal. Huwag niyo pong ikasama ng loob na may mararamdaman kayong ganon. Because, again, tao lang tayo. So, pero at the end of the day, kinakailangan mong isipin na, okay, so, itinulong ko yun. Ngayon, kung hindi ako tulungan, well, that's already on them. Hanggang kailan tayo tatanaw ng utang na loob kung tayo ay nakatanaw ng utang na loob? I would say na hindi mo yung mababayaran. Because, balik tayo sa unang point natin. Yung taong yon is natulungan ka nung taong nagigipit ka. Kahit pa sabihin mo na, nabayaran ko na siya. That's never the point. The point is, nandun siya nung nangailangan ka. Hindi ibang tao, kahit pa nabayaran mo yan, hindi mo, what do you call this, wag mong kalilimutan yung nagawa ng tao sa'yo dahil nung walang-wala ka, nandun siya. So now, hanggang kailan mo tatanawin yung utang na loob na yon? Again, like I said, on a part of somebody na nagkautang na loob, that's forever. Pero on the part na nagtumulong, huwag mong iniisip na dapat singilin mo yung itinulong mo kasi tulong. Okay, does that make sense? Ang isang taong nagkaroon ng utang na loob mo yan. Nasagip ka nung time na super kailangan mo ng tulong. So, kahit pa nabayaran mo, kahit pa perang pinag-uusapan, nabayaran ko na, o kahit pa kamo, dinoble ko na yung bayad ko. You know, huwag mong ipagmalaki ang pagbayad mo because had it not been sa taong yun na nung walang-wala ka, nandun siya. So, had it not been for her, for that person, asan ka? Yun. Okay. Kaya, yung mga taong tinulungan, you have no right na magmalaki na nakabayad ka na. So, I really hope I made it clear. Ito lang naman, opinion ko lang. You know, kanya-kanyang opinion yan. At kung minsan, depende sa sitwasyon. Kaya lang kasi, madalas kasing naririnig ko na yung taong nakatulong nung hindi niya makuha yung gusto niya sa taong natulungan niya, ayun na yung sinasabi na naman yung taong yan, walang utang na loob. You help. You know, nakatulong ka. Di dapat, wag ka na lang tumulong kung later on, sisingilin mo
at forever na nakatali yung tao sa'yo, huwag ka na lang tumulong. A help is a help. Okay. So, maliwanag po ha. A help is a help. Either bayaran ka ng utang na loob ng taong natulungan mo o hindi, dahil tulong yung binigay mo, kalimutan mo na. Okay. Tayo namang mga natulungan, kasi two side yan eh. Tayo namang natulungan, hindi dahil sa nabayaran mo na, yung taong nakatulong sa'yo nung time na gipit ka, is kakalimutan mo na yung ginawa ng tao na yun. Is it clear? I want to give you ang isang example na totoo pong nangyari ito sa buhay ko. So, nung ako ay nasa ibang bansa, sa ibang bansa, meron akong mga natulungan doon ng mga Pilipino na walang mga matirhan at pinatuloy ko sila sa aking apartment. Libre ang board and lodging at tinatawag. So, pinapakain ko sila, nakatira sa bahay ko. Wala silang may bigay kasi nga naghahanap ng work. So, ako naman, dahil inopen ko yung aking bahay sa mga kabataan ito na talaga naman they need help, hindi ko not at all in my wildest dream na mangyayari ang mga susunod na pangyayari. So, meron isang young man na gano'n, na isa sa mga pinatuloy ko sa bahay ko. Habang naghahanap siya ng trabaho, ganyan-ganyan. At nung nakahanap siya ng trabaho, again, like I said, when I opened my house to these young people, I never thought na nagpapautang ako ng utang na loob. I just help. So, ang ginawa ng batang ito, yung unang-unang sahod niya, at talagang yung pagkakataon na yun talagang naiyak ako, is yung unang-unang sahod niya, binigay niya sa akin ng buong-buo. At humingi lang siya ng pamasahin niya hanggang sa next na sahod na niya. I didn't expect him to do that. I did not require him to do that. I said, no, wag. Ba't may bibigay sa akin to? It's okay. At yun nga, sabi niya, ate, para ma-bless ako, kailangan kunin mo. So yun. Now, take what you can from this real life story. Ano ang makukuha mo na lesson sa nangyari sa akin o sa isang experience ko na to?